Okay, so welcome back. Balik tayo ulit. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, sa mga kapatid natin nasa online. At isa pong kagalakan na tayong lahat ay magsama-sama. Last year, sabi nga ay 2023, tama? Ngayon ay 20, at tinatawag natin ito kadalasang bagong taon. Maraming pagkakataon sa buhay po ng mananampalataya. Okay? Many of us are living, nabubuhay tayo doon sa nakaraan. Tama? Kaya pagpasok ng taon, parang 2023 pa din. Nakukuha niyo po. Last year, kalimutan niyo kung ano man yung mga failures na meron kayo. Last year, kalimutan niyo kung gaano kapangit yung eksena na nangyari sa buhay ninyo. Kalimutan nyo rin yung past victory. Ano yung mga naging success. Kalimutan nyo rin yung mga bagay na kung saan lubog kayo sa kasalanan, sa utang, sa mga bagay na kung saan nagpapahirap sa inyo. Bakit? Ang sabi sa Bible, forget kung ano yung nasa behind. Tama, Philippians. But we are looking forward doon sa hinaharap. Naisip niyo ba kung ano yung plano ng Panginoon sa inyo this morning? Sa tingin niyo, ano kaya yung gusto ng Panginoon na makita sa akin this year? Naisip niyo ba yon? O same? Same, Ada. Naisip niyo ba na darating yung pagkakataong this year, gusto ko ay ganito yung mangyari, Lord. Tama? O, dyan pa kayo? Okay. At maraming pagkakataon, kapag ka hindi mo sinet yung mind mo doon sa gusto mong mangyari, without the help of the Holy Spirit, hindi mo talaga siya makukuha. At hindi siya mangyayari. Bakit? Hindi natin kaya. At wala, actually, the way we think, selfish. The way we live, we are crooked. Tama? And the way we want to see people sa atin, self-centered tayo eh. Gusto natin tayo yung bida, tayo yung magaling, tayo yung sikat. Pagkapangit, hindi tayo yon. Pero kasama naman talaga lahat. So ang pakiusap ko sa inyo mga kapatid this year, katulad ng sinabi sa Bible, if anyone is in Christ, ano raw? He is a new creation. The old things passed away, behold, the new has come. Do you believe na may magandang plano ang Panginoon sa buhay ninyo? Amen. Kaya nga kung isusulat niyo yung pangalan nyo, last year, kunyari ay Marvin 1.0. And this year, gusto kong maging Marvin 2.0. Type nyo. And if you're going to revise your name, your life, the way you live, the way you think, ano sa tingin nyo yung pwede nyong gawin para maging 2.0? It's between you and the Lord. And I pray, this morning, makarelate tayo doon sa message. Dahil we will talk about your name. Can you say your name? Married Jose. Dagdagan nyo ng 2.0 sa huli. Your name? Married 2.0. Alright. Parang ayaw ng iba. Sige. So, tuloy natin. So, welcome po sa ating pong... Ayan, ayaw niya. Ayaw niya talaga. Ayaw niya. Okay. So last week ay na-miss ko po kayong lahat dahil na-destino ako ng Jeddah ng isang linggo. And I praise God po dahil nakita ko po yung message ni Pastor Jay. Napanood niyo po yung message last week. Actually, 2 beses ko siyang pinanood dahil English nga. So, kailangan ko siyang ulitin para maintindihan ko. And I really praise God doon sa message na yon dahil there, he introduced as well yung Book of Genesis. Di ba?
yung book of Genesis. Tapos pinakita rin doon na sinabi niya yung mga mangyayari, ano yung mga magiging topic. At the same time, sabi niya, it's so exciting to start or to begin with. And next week, ay mag-join siya sa atin, physical. Okay, makikita natin siya. At he will introduce again yung book of Genesis. Okay, so God willing, ay darating siya, susunduin natin siya sa airport ng 11, okay, ng gabi. So wala tayong intercede. But Friday ay kita-kits po tayo. And Saturday, kung available kayo, we have a little bit getaway. Okay. So, thank you Ate Mats. Wala palang baterya, no? New Year talaga, walang baterya. Okay. Our topic for today is about co-workers in Christ. Alam niyo kung sino yung co-workers in Christ? Alam niyo kung sino yun? Yes. Sino? Tayo. Tayo. Tama? Tayong lahat ay manggagawa ni Kristo. Pag sinabing manggagawa, tayo yung gagawa ng mga bagay-bagay sa loob ng panambahan. At the same time, tayo rin din po ay yung kikilos at the same time, tayo rin yung makikita, wag daw po ako masyadong malikot, makikita ng tao sa ating paligid. Amen. Okay. So, pag-usapan natin. If you recall, doon sa last two part ng Timothy, naalala niyo yung mga names that we mentioned? Di ba? Sabi doon si Mark, tapos sinabi niya rin si Timothy. Tapos may, nakalimutan ko yung bilang kita isang pangalan, na siya yung may hawak lang nung nagtatago nung jacket o nung coat ni, di ba? Nung scroll and parchment, siya rin yung nagtatago. Tapos pinakita natin doon, that anuman yung maliit na bagay na ginagawa natin sa Panginoon, hindi kanya kakalimutan. May malaking impact. Nakukuha niyo po? Last year, kung pag-uusapan natin ay ministry, what do you have? Ano yung meron kayo last year na ginagawa niyo for Potter's House of Arabia Church? Na sa tingin niyo ay may malaking impact. If you're going to ask, and some people ay nagsasabi, they love what they are hearing at nakikita, hindi man tayo ganung sobrang dami, pero yung impact po nung ginagawa ninyo ay malaking bagay. Okay? And this morning, we will talk about yung mga minention ni Apostol Pablo na sinulat niya sa Romans 16. At nakakatuwa dito, so amazing, na etong mga taong ito, yung pangalan ng mga taong babanggitin natin, ay a good reminder to us that we are not forgotten. Kung paano itong mga taong ito na isulat yung pangalan nila sa Biblia at hindi natin sila nakalimutan at pag-uusapan nga natin yung pangalan nila. How much more kung magkakaroon kunyari ng isang libro pang isusulat? And if we are going to put all your names on it, saan kayo sa tingin nyo mariremember ng tao? Sige nga, pag-isipan natin to. Kunyari si Marvin. Ano kaya yung nakikita ng tao sa akin na ginagawa ko? Kunyari kayo, si Ate Jusan, si Kuya Richard, Kuya Levi, Kuya Jao, Kuya Chris. Pag nakita kayo ng tao, anong sa tingin nyo yung maaalala kayo ng tao? Meron ba? Tama? Na ginagawa nyo for the Lord. So, pag-usapan natin to. Romans 16, tayo pong lahat ay magsitayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon. Romans 16, verse 1 to 6. I commend to you our sister Phoebe, a deacon of church in Cenchreae. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of His people, and to give her any help she may need from you. For she has been the benefactor of many people, including me. Verse 3, greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Greet also the church that meets in their house. Greet my dear friend Epenetus, who was the first convert to Christ in the province of Asia.
Greet Mary, who worked very hard for you. Let us all be seated. And I pray na tayong lahat ay mabiyayaan ng Panginoon ng kanyang mga salita. And also kayo din po, wish at say a little prayer on your own na maintindihan po natin ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Kung kayo ay may Biblia, okay, and if you are going to read Romans 16, ito po ay listahan ng napakadaming pangalan. Na ang pangalang nakalagay doon ay mga pangalan na kung saan may malaking contribution, may maliit na contribution, may maraming bagay silang mga ginagawang significance. At the same time, those names are mentioned. Kaya assignment niyo yan. Basahin niyo po yung Romans 16. At makikita natin dito, though si Pablo ay hindi pa nakapunta ng Roma. Hindi pa siya nakapunta ng Roma kasi nakakulong siya, di ba? And then, nung sinulat niya ito, marami siyang kilala na believers doon sa Roma, kahit hindi niya ito nakikita o nakikita niya personally, pero by, reputation. Kilala niya ito. Most likely, people who are visiting Paul doon sa kulungan ay binabanggit na siya nga pala meron tayong kapatid na si Pevi, si Priscilla, si Aquila, si Mary, si Epenetus. Malamang kinukwento sa kanya ito. At yung lahat ng pangalan nakalista doon sa Romans 16 ay binabanggit yung mga pangalan nila according to their reputation. Kaya naman nung sinulat ni Pablo yung Romans, Book of Romans, sa chapter 16, ay binanggit niya ang lahat ng pangalang ito. At ang binanggit niya rito is si Phoebe. Si Phoebe. At dito binanggit niya na si Phoebe na servant sa Cancria, doon sa Corinto. At sinabi rito, si Phoebe ay si Apostol Pablo mismo ang nakatanggap ng malaking benefits sa ginawa niya. At the same time, minention din ni Pablo, doon sa verse 3 to 5, si Priscilla and Aquila, mag-asawa po ito. Yung married couple na ito ay binuhos nila yung kanilang oras, marami silang oras na binuhos, na kung saan, sa kanilang buhay, pagkatapos ng panambahan, kunyari Friday, marami silang inubos na oras, dahil ang trabaho po ni Apostol Pablo dati ay tent maker. Siya ay gumagawa ng tent. Kasama niya ang mag-asawang ito. Pero itong mag-asawang ito ay force silang umalis ng Roma dahil lahat nga ng mga Hudyo ay bawal sa Roma at that time. And then, sabi nga, binanggit dito si Epenetus na kung saan sinabi, siya yung unang convert doon sa Roma na nagmi-meet sa bahay ni Priscilla Aquila. Siya yung unang-unang naging mananampalataya. At syempre, binanggit niya rin dito si Mary, nang sabi doon, walang sinabi kundi, who work very hard for you. At hindi na natin isa-isahin yung lahat ng pangalan dito dahil sobrang dami. Okay? So pag-uusapan lang natin yung verse 1 to 6. So from verse 5 to 16, makikita niyo po ang daming name. And their mga activity, o yung mga, anong tawag doon, yung mga nagawa nila for the Lord. So isa-isahin natin ito. Tatlong pangalan, si Phoebe, si Priscilla and Aquila, at saka si Mary. Si Apostol Pablo ay marami pong kasama na mga tao na naglingkod sa Panginoon. Okay? Ang laki po ng tulong ng mga taong ito, kaya po yung ministry na pinagkaloob ng Panginoon kay Pablo ay naging successful. At the same time, katulad po nung panahon ni Pablo, na napakaraming tao nag-contribute para maging successful yung church, we too, PH, Potter's House, Camdenton man ito, nasa California, meron tayo sa Italy, Arabia, nasa Toronto. Lahat ng ito, our church also need yung mga katulad ng ganitong tao. Si Phoebe, si Priscilla and Aquila, at saka si Mary. Bakit? Para po magkaroon tayo ng continuous growth. Kasi kung hindi po tayo kikilos, at kung hindi tayo para ma-encourage sa ginawa ng mga kapatid na ito, simula nang dumating tayo ng Potters, hanggang mag-exit tayo ng Saudi, baka tayo pa din. Nakukuha niyo po. Okay. Pag-usapan natin si Phoebe.
Si Phoebe ay dito ay isa siya sa nirekomenda, commendable Pauls, na sinasabi niya si Phoebe ay isang co-worker. Co-worker. If I'm going to tell you, Phoebe is like a helper in a church needs. Isa po siya sa may malaking naitulong sa pangangailangan ng simbahan. Alam niyo po kung ano yung naitulong ni Phoebe? Isa siyang miyembro. She voluntarily and sacrificially helps for the sake of the church. Pansinin niyo yung word na service and sacrificed. Ginawa niya ito for the sake of the church. At bakit? Paano mo natin nasabi? Ang sabi doon, si Phoebe ay isa nating sister, our sister, a deacon of the church. By the way, Phoebe, ang ibig pong sabihin nito ay ang bright and radiant. Bright and radiant. Dito makikita natin kung yung ibig sabihin ng pangalan niya ay bright and radiant. Sakto naman sa kanyang mga ginawa. Dahil dito, nirefer siya ni Paul na our sister. Meaning to say, ay member po siya ng isang church sa Roma na kung saan siya ay ka-brother and sister ng panambahan. Okay. Sumunod, nang sabi doon, si Phoebe ay merong designation as a deacon. Alam niyo po ba ibig sabihin ng deacon? Yung deacon is a servant, tagapaglingkod. Ang pinakamalalim po na salita ng servant sa Biblia ay waiter. Sa panahon natin ngayon, pagkat ikaw ay nagbibigay ng tubig sa mga bisita, sa mga tao, ang tawag doon ay waiter. By that time, being a waiter ay isa sa pinakamababang posisyon ng isang tao. Nakukuha niyo po? Kung ikaw ay servant ni Lord, therefore, para kang waiter. You are waiting for somebody to say, can you give me water please? Ang gagawin ng waiter, ano daw? Magdadala ka ng tubig. Okay, we call it servant. Okay, siya ay isang deacons na kung saan she was a trusted member ng body of Christ doon sa Corinto. Okay? Bukod doon, makikita natin dito, si Phoebe, sabi doon, I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of His people and give her any help that she may need from you. She has been the benefactor of many people, including me. A member of the church, a servant who helped Paul para maging successful yung ministry. Nandiyan pa po kayo. Pangalawang tao, si Priscilla and si Aquila. Ito ay isang mag-asawa, both risk their lives for the church. Paano nila na-risk yung kanilang buhay? Sabi doon, great Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus, they risk their lives for me. Sabi ni Pablo, hindi lang sa akin, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. By that time, okay, si Priscilla at si Aquila, okay, if you recall doon sa mga kwentuhan natin before, nabanggit sila doon sa Acts 18. Kung naalala niyo yung mga kwentuhan natin before. At ang mag-asawang ito ay nagbigay ng kanilang oras, naging kaibigan ito ni Apostle Pablo. At the same time, they shared yung work sa ministry with Paul. At dito natin makikita ay naging malaking example po ang mag-asawang ito. Okay? So alam natin, by that time sa Roma, ang lahat ng Hudyo ay pinapalaya sila. And yet, ang mag-asawang ito, they continue doon sa kanilang faith and they help lots of people para po magkaroon sila na tinatawag na pagtitipon. Even though hindi safe to stay ang mga Hudyo sa Roma, and yet, si Aquila and si Priscilla, habang sila ay gumagawa ng tent, pero dumarating din yung time na nagpapatuloy silang ng mga tao sa kanilang tahanan, na kahit bawal, they continue na mag-meet together sa kanilang bahay.
At nabanggit nga doon na si Epenetus ay isa siya doon sa naging convert. At makikita natin dito na ang mag-asawang ito, okay, ay nagkaroon ng pagkakataon na kung saan naging malalim sila sa pananampalataya. At the same time, they met other people. Naalala niyo si Apollos? Yung isang matalinong tao. Through Aquila and Priscilla, ay nagkita-kita sila. At the same time, naging tagpuan yung lugar nila. They are willing to risk their lives, hindi lamang kay Pablo, kundi sa lahat ng churches. Kung tayo po ay tatanungin, gaano ba natin nire-risk yung buhay natin for the Lord? O mas okay na tayong parang wala lang? Ay, thank you, bro. Bait naman ni Kuya Jeff. Okay, bukod sa nag-risk sila ng kanilang buhay, okay, ang mag-asawang ito ay naging mabuting halimbawa din ng kanilang hospitality. Okay, binukas sila yung kanilang bahay kay Pablo pagka dumarating kay Pablo sa mga magiging bisita. At the same time, naging house church nga po yung bahay ng mag-asawang ito, kahit bawal. At the same time, ang isa sa makikita natin dito, bukod sa naging open yung kanilang bahay, okay, naging ito rin yung panahon na kung saan ay pag may mga mananampalataya na pinapersecute, sa kanila din naman nagpupunta. Okay? By that time, ay hindi po madali yung ganitong pagkakataon. It's either makukulong ka or mamamatay ka doon sa faith kasi na meron ka. Okay? And then, tingnan natin. Pangatlo, si Mary. Si Mary sabi doon, who work very hard for you. Si Mary, sobrang liit lamang po ng description, hindi katulad ni Priscilla, Aquila, at saka po ni Phoebe. Sabi doon, our church needs also yung katulad ni Mary. Ano yung description po kay Mary? Basahin po natin. Greet Mary, very hard for you. Alam niyo po ba kung ano yung ibig sabihin ng who work very hard for you if you describe those words? Ito raw yung mga taong who produce weariness and fatigue. Nagtrabaho siya hanggang siya ay parang kulang na lang ay mapagod, tagaktak yung pawis, lahat ng hirap. Ganun yung description kay Mary. Ganun siya ka-hard working. Katulad po ng ating church. We need people like Phoebe. We need people like Priscilla and Aquila. And we need people who like Mary. Kaya naman, mga kapatid, sa buhay po natin ito, okay, anuman yung reputation na meron kayo, anything na ginagawa po natin sa Panginoon, mapamaliit, mapamalaki, lahat ng ito ay ginagawa natin sa Panginoon. Tama? And just to remind you everyone, mga kapatid, this church is not my church. Potter's House is a ministry of God. Kayo at ako ay ginamit lamang pong servant para yung church na ito ay mabuo. You are not working for me. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mayaman na si Pastor Jack, kanya naman simbahan. Hindi po ganun. Dahil lahat tayo should be a good steward of His ministry. Nakuha niyo po. Anything na ginagawa natin sa Panginoon, take note ng lahat ng ito ay hindi masasayang. Katulad ni Phoebe, ni Mary, ni Priscilla and Aquila, and so forth, ng mga pangalan. Naisulat yung pangalan nila doon because they have a contribution for the church. Nakuha niyo po. And if I'm going to ask each one of you, ano kaya yung responsibility ninyo sa church this morning? At kung ano man po yung ginagawa natin for the Lord, tandaan natin that we are all a servant for the Lord. Amen? Amen. Kaya naman mga kapatid, ano man yung ating ginagawa, if you are doing it for the Lord, sabi nga, do it with all honesty. Matthew 12:30. Sabi doon, the one who is not with me is against me,
And the one who does not gather with me scatters. Katulad po ni Jesus. Even Jesus need a strong teammates in his task. Nung siya ay nabubuhay sa mundong ito, bukod sa 12 apostol, o 12 alagad niya, kailangan niya rin ng tulong ng maraming tao na nakapalibot sa kanya. Tama? Amen. Maraming tao ang nag-contribute. Katulad nung nagpakain siya sa 5,000. Hindi lang naman yung apostol yung nandun eh. Ginamit yung alin? Yung bata. Ilang tinapay ang hawak ng bata? Ilang isda? Ano man yung hawak niya, that boy mentioned in the Bible at marami ang nag-benefits. Nakakuha niyo ba? Meaning to say, sa lahat ng ginagawa natin, Jesus need a strong teammates. Just like this ministry, we need a strong teammates. At hindi natin ito nakakalimutan. Kaya ang sabi doon, we must carry out the works of Him who sent me as long as it is day, night is coming when no one can work. Dito ipinapakita, since nung panahon naman ni Jesus, hindi naman talaga uso yung kuryente. Tama? Isa itong metaphor na pinapakita na kung saan habang maaga pa, hanggat malinaw, hanggat maliwanag pa ang labas, let's do it with all honesty, with all our might. I-grab natin yung lahat ng opportunity to carry out the works of Him. Bakit ka naging Christian sa tingin mo? What is your purpose in your life? Ano yung goal mo sa buhay mong ito? Nagigets po? Okay. Kaya naman, sabi doon, darating ang panahon na kung saan, ewan ko kung naalala niyo yun, kung ikaw ay hindi nakakatulong, nagiging pabigat ka. Sa Biblia ay binanggit din po ito. Sabi doon, you must carry out the works of Him as who sent me as long as the night is coming when no one can work. Hanggat maaga pa, let us work for the Lord. Okay. Henry Ford once said, coming together, ano raw? Keeping together, working together, success. Sa tingin nyo, doon sa buhay ng mga taong nabanggit natin, ano yung nag-exhibit, ano yung nakita ng tao, ano yung dinisplay nila para maraming tao yung maakit? Si Phoebe, Priscilla Nakila, si Mary. Sa tingin nyo, ano yung nag-exhibit, ano yung lumabas sa buhay nila, ano yung nakita ng tao para maraming tao yung parang mas makakilala sa Panginoon. Kasi sabi ni Pablo, silang lahat, sa dami ng mga pangalan nandoon, ay ginamit ng Panginoon para maging successful yung ministry. Nakukuha niyo po? What do you think ang nag-exhibit doon sa buhay nila o yung nag-display sa buhay nila para maraming tao yung maakit? Service? What else? Work hard. Ano pa? Sacrifice? Nakukuha niyo ba? They work hard, they sacrifice a lot, they do the service. Did you ask one time sa sarili nyo, ano kaya yung nakikita ng Panginoon sa buhay ko ngayon? If you're going to ask yourself, ano yung nakikita ng Panginoon sa buhay ninyo? Sige nga, pag-isipan natin to. What does God desire to see in our lives? Naisip niyo ba yun? Ano kaya ang gusto ng Panginoon sa akin? Okay. Napakalaki ng difference, napakalaki ng impact sa buhay ng mga kapatid nating ito. At kung tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito ngayon, na nasa Potter's House tayo, kung paano na-notice ng mga tao, kung paano na-observe ng mga tao noon, how they serve, how they love, how they sacrificed. Kung tayo ay tatakbo sa panahon natin ngayon, ano kaya yung nanonotice ng tao sa atin? Ano kaya yung naging impact ng tao sa atin? At ano kaya yung na-oobserbahan ng mga taong ito sa buhay natin? May changes kaya? Only these people can tell
Tama? The moment that you say, I'm humble, then you are not humble. But once na makita mo at marinig mo sa mga tao that this man and this woman ay naging malaking tulong sa amin, then that's the time na alam mo ikaw ay merong impact. They notice your life, they observe your life, at naging malaki ka pong big difference sa kanila. Nakukuha niyo po. Basahin natin to. John 15:12 to 13. Basahin po natin. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down for his friend. Dito makikita natin, if you're going to read John 15, okay, John 15 is more of Jesus' command, utos ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya, na ano daw? To demonstrate love toward each other. Nangigets po? Dito ay inuutos din that hindi ito ay isang utos na kung saan obligasyon ito ng mga mananampalataya na ibinigay ni Kristo. Alin daw? Love each other. Kung ito ay inutos ni Jesus, sabi ni Jesus, my command is this, love each other as I have loved you. If you're going to compare yung love sa mundong ito, punong-puno ito ng hatred. Tama? And they don't, naiilang sila kapag tayo ay nagsasabi ng I love you. Naiilang ang mundong ito kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay na kung saan taliwas doon sa hatred. Nakakita na ba kayo ng taong ginawaan nyo ng kabutihan ng may pagmamahal na nagsinabing, malis ka nga dyan, nakakairita ka? Wala. Tama? Hindi kasi sanay ang tao na makita ang isang mananampalataya ni Kristo na nagmamahal sa kanila. People will malign you, they will hate you, susumpa ka nila, pagsasabihan ka ng kung ano-ano, at sasabihin pa, isisiraan ka. But still, we as a follower of Christ, ang sabi ng Panginoon, my command is this, ano raw? Love, ano raw? Love each other as I have loved you. Sa pagkakataon ito mga kapatid, dito pinapakita that we, as we continue sa ministry, as we continue doon sa ating pong Christian life, let us always remind ourselves na kapag tayo po ay naging born again, nagkaroon tayo ng relasyon kay Kristo, tayo ay unti-unting lumalapit sa Kanya. Tama? At habang tayo unti-unting lumalapit sa Kanya, ang intention ng Panginoon sa buhay natin ay maging fruitful tayo. Makikitaan ng bunga. Magkakaroon tayo ng spiritual abundance. Kaya ang sinabi ng Panginoon, my command is this. Anong bunga ang gustong makita ng Panginoon? Love each other as I have loved you. Let us put this way. Verse 12 and 13. Love in action, expressed in service and sacrifice. Ulitin nga natin. Love in action, expressed in service and sacrifice. Verse 12. Sabi doon, my command is this, love each other as I have loved you. Isang pagmamahal na gusto ng Panginoon ay we need to put into action. If you say you love your brother and your sister, then express your love through, ano raw? Service and sacrifice. Kaya pinakita dito sa Biblia po, na kung saan, habang tayo ay katulad ng vine, okay, doon sa branches, parang yung nakita natin yung ubas, na pag nakakabit sa puno, ito ay laging sariwa. Tama? Pero pag nawala na yung ubas, doon sa sanga, ito ay magiging tuyot, lantutay. Hindi na siya nais na kainin. Ganon din po. John 15 talks about that we need to abide in Jesus.
ang expectation po sa ating mga mananampalataya, kung ikaw talaga ay true believers, then, ang unang makikita sa atin is ano? Love in action, express in service and sacrifice. Tingnan natin. Ang sabi doon, sa Biblia, makikita natin that alam natin na si Kristo, ang sabi niya is to love one another. Hindi naman po talaga napakadali. Tama? Tingnan niyo yung nasa katabi niyo. Tingnan niyo yung sa likod niyo. Masarap kaya siyang mahalin? Yung totoo. Di ba? Ang hirap. Etong pagmumukhang ito, mamahalin ko. Ang sama ng ugali nito. Walang galang, walang respeto. Sinisiraan ako, mamahalin ko ito. Pero biro, di ba, kahit yung asawa nga natin, di ba? Hindi rin maganda yung tingin sa atin. Bakit? Personally, per se, tayong lahat ay crooked. At hindi tayo sanay ng ganon. Pero ang utos ng Panginoon, express your love through service. At masasabi nating mahal talaga natin ang taong ito kung tayong lahat, okay, ay patuloy na magmamahal katulad ng pagmamahal ni Kristo. Sinasabi doon sa John 15:12 is to love each other as I have loved you. Here it shows that yung pong pagmamahal natin sa kapwa natin, it echoes the love of Christ. Kaya tayo nagmamahal ng ganito na lang din sa mga kapatid natin dahil una tayong minahal ni Kristo. Tama? At yung pagmamahal na naranasan natin, yan din po yung pagmamahal na atin pong ipaaabot, ipaparanas sa mga taong nakapalibot sa atin. Tama o mali? You cannot give, you cannot love kung hindi ka nakakaranas sa pagmamahal. Sa mga manonood, mga kasama natin sa Facebook, yung mga nanonood po sa live, ramdam niyo po ba how the Lord loves you? Kung ramdam niyo po, kung naranasan ninyo, therefore, ang utos sa ating lahat, love each other as I have loved you. Yan po na sinabi ng ating Panginoon. At kung ito ay ang pagmamahal na kung saan it will echo the love of Christ, at the same time, ito rin dapat yung magiging parang nagiging naturalesa na natin. Bakit natin mahal yung mga tao na kapalibot sa atin? Dahil minahal muna ako ni Kristo, kaya mahal ko din sila. Bakit tayo nagpapatawad sa ibang tao pa nagkakasala? Dahil pinatawad muna tayo ni Kristo bago natin sila patawad. Nakukuha niyo pa? Ano man ang naranasan natin sa Panginoon, yun din naman yung mag-e-echo. Yun din yung magiging ma-e-express natin na pagmamahal sa ibang tao. Paano ito pinakita ni Jesus? Philippians 2. Di ba? Philippians 2, pinakita rito that yung pagmamahal ni Kristo ay through service. If you're going to read Philippians 2, it will show how He cares for others. And Jesus Christ also, ipinakita niya yung kanyang pagmamahal to love others above ourselves. At ang Panginoon mismo ay sobrang consistent sa kanyang salita, sa kanyang kilos, that He expressed love in service. Paano natin nasabi? Do you remember when Christ washed, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga apostol? How do you call it? Service. I don't know, maybe God willing, magkakaroon tayo ng isang session na kung saan maghuhugasan tayo ng paa bawat isa. At meron pwede natin sabihin, eto, hugasan ko ng paa. Galit ako dito. Naiinis ako dito, hugasan. Paliguan ko pa siya. Nakukuha niyo po. But Jesus Christ pinakita, in-expressed na yung pagmamahal na ito ay makikita the way we serve. I really love yung environment po ng Potter's House. If you recall, sa mga kapatid natin, na-feel nyo ba yun? Naranasan nyo yung love na yon? Di ba? May mga kapatid tayo na hindi sumahod. We're able to give somehow. May namatayan, nakiramay, may nagbigay ng abuloy. May na-ospital, dinalaw.
May mga taong kailangan ng encouragement. Tama? At may mga tao na kailangan ng prayer. We have lots of brethren that they need someone to talk to and they need someone to listen to. If you're going to look kung yung mga katabi ninyo, are you willing to serve? Are you willing to give your time, yung kung meron kayong natitirang kayamanan or treasure or talent na pwede nyong i-give sa kanila to express your love in action through service. Mga kapatid, kung tayo pong lahat ay kumikilos, gumagawa para sa Panginoon, at kung ang utos ng Panginoon is to love each other, katulad ng pagmamahal niya sa atin, therefore, hindi po magiging pabigat ang ministry. Nakukuha niyo po. Bakit? Kasi mahal ko si Jesus, kaya ako ito ginagawa. Pag tayo ay gumagawa sa Panginoon, hindi dapat mabigat sa loob, hindi tayo makikitaan ng panunumbat, hindi nagsasawa, hindi nakakainis, at hindi ka magsisisi. Bakit yung mga taong ito inaisulat yung kanilang pangalan doon? Bakit? Dahil yung pangalan nila ay naging isang magandang reputasyon na kung saan they love to give their time and to show yung love nito into action sa buhay nila. So again, we cannot love if we don't experience the love of Christ. Before we end, John 15:13. Basahin po natin. Greater love has no one than this, To lay down one's life for one's friend. Was able to watch one short video, I think sa TikTok. Okay. Imagine na 50 meters away, 50 meters na lang ay finish line na. I don't know kung napanood nyo rin ito. Merong dalawang babae na yung naunang babae hindi niya na halos kayang humakbang. Ilang hakbang na lamang talaga, siya na yung panalo. And then merong isang babae na medyo matangkad siya, payat din siya, may kalakasan pa, at nalagpasan niya ng konti itong babaeng ito. Nakita niya. Alam niyo kung ginawa ng babaeng medyo malakas pa? Doon sa naunang babaeng nanghihina. Ang ginawa niya, bumalik siya, okay, hinawakan niya muna yung kamay, sige, kaya mo yan, takbo tayo. Tumakbo ilang hakbang, halos mababagsak yung babaeng isa. At ang ginawa niya, inakay niya, halos yakapin niya na, at he keep on pushing that lady, kaya mo yan, takbo tayo, tapusin natin. Pagdating po sa finish line, both of them finish the tournament. Paano natin ito relate sa buhay natin? Many of us, gumagawa sa Panginoon, ang gusto lang ay sumikat. Many of us ay gumagawa, I'm willing to sacrifice, basta ako ay mabigyan lamang ng recognition, ng trophy, makilala yung pangalan ko. Actually, pwedeng gawin ng babaeng isa yun eh. Lalagpasan niya yung nauna sa kanya, siya yung makakakuha ng, kung may kwarta man doon, magkakaroon siya, kung meron mang trophy, marerecognize. Lahat sigurado kasi tournament siya. Pero ano yung ginawa? Willingly, she sacrificed yung lahat ng ito just to help a friend para matapos sa finish line. Sa ating buhay, are you willing to pause and help others and sacrifice your victory, fortune, for the sake of others? Kaya ba natin gawin to? Manghirap, ano? Challenging yan. But, kung tayong lahat ay merong iisang adhikain sa buhay na ito, I will serve the Lord and I want to express it in action through service and sacrifice, then I will do the same katulad ng runner na ito. Nakukuha niyo pa? Andyan pa kayo? Amen. Okay. Parang masarap yung ulam kanina, kaya bilisan natin. Okay. Dito pinapakita din natin mga kapatid, na sa buhay po natin ito, even Christ, He is willing to sacrifice Himself. Remember, He washed the feet ng mga taong ito. At may mga pagkakataon din that Jesus Christ ipinakita how to be humble. At ito pinakita rin po that sabi doon, lay down one's life for one's friend. Mga kapatid, yung buhay po ni Kristo, He sacrificed Himself for you and for me. Therefore, ang utos ng Panginoon, love one another.
Okay? I don't know about you, but if the Lord will look at your heart today, gaano na bang kalaking sakripisyo yung ginawa nyo para sa Kanya? Yung totoo. I am so encouraged sa mga kapatid natin who keep on coming for the Lord, who keep on following for the Lord kahit pagod, puyat, may problema, may pinagdadaanan, but still, they want to follow the Lord. At the same time, Jesus Christ, pinakita ni Jesus yung kanyang sacrifice for them and for us. Diba? Namatay si Jesus para hindi lamang sa atin, kundi sa mga taong galit din sa Kanya. At the same time, sabi nga, diba, while we were sinners, Jesus died for us. Jesus Christ, He sacrificed Himself through love, through service, at ito rin yung gusto makita po ng Panginoon sa atin. Ilang beses na ba natin naranasan na isusubo mo nilang ibibigay mo pa sa kapatid? Pero. Ilang beses natin na pagkakataon na kung saan may mga pagkakataon na nauna ka sa pila. May babaeng lumapit sa iyo o matanda. Sabi, sister, brother, bro, lady or miss or mister, pwede ba akong mauna kasi kailangan lang? Are you willing to sacrifice yung nauna ka sa pila? Dahil meron nangangailangan. Ilan sa atin ang lumapit na sa inyo? At sinabi, ito yung needs ko. Hindi mo man kayang ibigay lahat, but somehow, portion of it, you're able to sacrifice. Ilan sa atin yung meron pong time, extra time, to lead and facilitate a life group, pero ayaw natin gawin. Ilan sa atin yung kaya naman natin gawin kahit sa online, but you're not doing it. Ilan sa atin yung merong position, ilan sa atin yung na kung sabihin ay, are you willing to sacrifice your position o kahit hindi ka mabibigyan ng recognition, pero I will do it for the Lord. Mga kapatid, tandaan po natin, it's not about you and me. Life is about the one worthy of giving. Jesus Christ lay it all down for you and for me. Kaya ang sabi niya, my command is this, bagahin po natin. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down for one's. Remember this one. Love in action, expressed in service and sacrifice. Mga kapatid, tayong lahat ay narito sa lugar na ito for a reason. May purpose po ang Panginoon sa buhay na ito. At ang purpose na ito, sabi nga, is to love others, love in action, through your service, through your sacrifice. Nakukuha po. At sa Bible po ay 58 times binanggit yung love one another, care one another, pray one another, encourage one another, help one another, counsel, support one another. At ang dami pong listahan. Isa lang ang ibig sabihin nun. Love in action. Expressed in service and in sacrifice. Tandaan po natin, the reward na meron tayo pag ginawa natin ito is for eternity. At pangalawa, ano man yung meron tayo na ginamit natin sa Panginoon, kailanman ay hindi ito makakalimutan ng Panginoon. Anyone who knows, alam niyo kung ano ibig sabihin ito? Marunong kayo mag-chess? Taas ang kamay ng marunong. May alam, may idea. Okay. Chess. Sa chess ay maraming mga tauhan, tama? Isa dito yung, ano raw? Pawn. Siya yung pinakamarami, yung pawn. Tama? Yung pawn. Alam niyo yung pawn? Moves one square forward. Pag sa unang tira, pwedeng dalawang square. Sa susunod na tira, isa na lang siya. Kaya hindi siya
pwedeng kumanan, unless kakain siya. Tama? Tama, no? Okay. Pawn. Bishop. Yung bishop. Yun yung naka-red. Yung bishop moves any number of squares diagonally. Kung ikaw ay nasa pula, nakatuon, sa lahat lang ng pula ka pwede. Tama? Kung ikaw ay nasa berde, doon ka lang pwedeng mag-move diagonally. Diyan pa kayo? Okay, medyo parang gusto nyo na mag-chess, ano? Okay. Laro tayo mamaya. Knight. Ito yung paborito ko. Knight. Yung kabayo. Kabayo. Yung knight, kasi siya ay kumikilos ng pa-L shape. 2 squares in a straight direction and then 1 square perpendicular to that. From that, sa sentro po nung knight, okay? Bago siya pumunta dun sa next red, di ba parang pa letter L yung tira niya? Tuloy. Rook. Paano naman yung tira ng rook? Paano daw? Lahat lamang ng horizontal and vertical siya pwedeng tumira. Tama, no? Sakto gani? Okay. Queen. Yung queen ang medyo astig sa lahat. Astig sa lahat. Bakit? Moves sa lahat ng square, diagonally, horizontally, and vertically. Grabe, no? Ang dami niyang moves. At alam natin na merong nag-iisang king. At yung king ay nag-move lamang ng alin? 1 square in any direction. So, chess time mamaya. Okay. Paano ito ma-relate sa buhay natin? Yung king, yung queen, yung rook, yung bishop, yung knight, yung pawn, lahat ito ay piraso, pieces ng chess. And they have one job. Tama? May kanya-kanyang move. Everyone is important. Tama? Everyone needs to have, o magkaroon sila ng isang trabaho na dapat nilang gawin. And every pieces ng chess, they are responsible to one another. Para manalo ka sa chess, anong dapat gawin? You need to be of service and you are willing to sacrifice for the king. Tama mali? Tayong lahat ay parang pieces doon sa chess. Meron kang pwesto, meron kang time, may talent ka, may treasure ka. If all of us ay kakikitaan ng pagmamahal expressed in service and sacrifice, katulad ng mga pieces ng chess, then the world will see us, that Potter's house per se, this congregation. Kung makikita lamang ng tao, yung buhay natin ng bawat isa, that we are willing to sacrifice, we are willing to serve just like the mga chess pieces for the king, then the Lord will be glorified. Amen? Meron kang responsibility, meron kang trabaho, meron kang task. Remember that we are called by Jesus mula sa kamatayan papunta sa buhay. Tayong lahat ay tinawag ni Jesus upang magkaroon tayo ng joy to participate for His ministry. Lahat tayo ay katulad ng chessboard. God placed us doon sa chessboard to express our love in action, expressed in service and sacrifice. Nawa sa umagang ito, tandaan natin
that we will do what the Lord wants us to do. At kung meron mang gustong makita ang Panginoon sa buhay natin, say your name again and the 2.0. Marisan 2.0. The Lord's want to see your love for others, express it in your service and in your sacrifice. Let us pray. Heavenly Father, we thank you po sa umagang ito. Hindi man maisulat ang pangalan namin sa Biblia, pero gusto namin, Panginoon, na makita mo katulad ng pagnanasa mo, na makita po sa buhay ng bawat isa, to love one another and to lay down our lives as well sa mga kapatid namin. Lord, this year, nawa po, ay kakitaan kami ng mga taong nakapalibot sa amin. We, your followers, kasama po ang mga kapatid na nanonood po sa online at sa manonood pa po ng mensaheng ito. Nawa sa taong ito, as we continue to serve, as we continue to obey you, as we continue to abide in you, may we love others as well, in action, expressed in service and sacrifice for your glory. Lord, have mercy on us, and I pray, nawa ay dumating ang pagkakataon ng lahat ng kapatid kong ito ay tapat po na naglilingkod sa inyo hanggang sa inyong pagdating. Bless this morning, O God. In Jesus' name we pray. Amen.